Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I'll praise in the valley. I'll praise in the mountain. I'll praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. I'll praise when I'm numbered. Praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. More as long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord of my soul. Come on, sing praise, praise the Lord of my soul. One more time, say, I'll praise when I'm feeling, and I'll praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. I'll declare my praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Come on, wake your soul, sing. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord of my soul. Sing praise, praise the Lord of my soul. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. Oh, how could I keep it inside? Praise, praise the Lord of my soul. Come on, clap your hands to Jesus. Come on, give your praise. Yeah. Together we declare it. Come on, sing it. Oh, praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Oh, praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you reign and you rose and defeated the grave. Come on, I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Oh, praise the Lord of my soul. Sing praise, praise the Lord of my soul. Oh, praise
get up, get up, get up out of the grave. Oh, get up, get up, get up, get up out of the grave. Come on, just get up, get up, get up, get up out of the grave. Say to get up, get up, get up, get up out of the grave. Oh, get up, get up, get up, get up out of the grave. Oh, get up, get up, get up, oh, get up out of the grave. Sing, get up, get up, get up, get up out of the grave. Oh, get up, get up, get up, get up out of the grave. Oh, get up, get up, get up, get up out of the grave. Get up, get up, get up, get up out of the grave. You pick me up, you turn me around, you place my feet on solid ground. 'Cause I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart.
place, worshiping you. Hallelujah. And as we continue this worship, feel the presence of the Lord. We sing this wherever you are. You
Watch me.
palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yung the best clap sa ating Panginoon. Hallelujah. I feel your presence in this place, Panginoon. Deserve mo to lahat, Panginoon. Dahil kami makasalanan, pero pinili mo alagaan kami, mahalin kami, Panginoon. Lord, nandito ang bawat isa. Hindi aksidente, Panginoon. Kundi nandito kami, Panginoon, upang makarinig ng iyong bagong mensahe, Panginoon. At itataas po namin ang iyong anak na gagamitin sa araw na ito. Lord, anoint him, Panginoon, na maunawaan namin ang gusto niya ipahatid na balita na tungkol sa iyo, Panginoon. Hindi makita ang kanyang kahinaan, kundi makita ang inyong kadakilaan, Panginoon. Panginoon, sa service na ito, kayo manguna, kayo maparangalan, Panginoon. Lord, binibigay ko na po sa inyo lahat. I surrender all, Panginoon. Lord, ito po ang aming samang panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Yun. Good morning po. Magandang umaga sa bawat isa. Sino pong na-traffic? Marami. Ako din po kanina na-traffic ako. Sino pong nabasa? Wala. Sinong nakikain? Sige po, sabay-sabay po tayo. Happy Fiesta! Sa kanila. Hindi po tayo nakikipiesta. Ayan. Okay, so ang ganda po ng pag-aaralan natin ngayon. Huling kabanata ng ating series ngayong October at November. Ang pinag-aaralan po natin, kung natatandaan nyo po, opposite attacks. Amen po ba? Ready na po ba kayo? Alam nyo po maganda, pinag-aaralan po kasi natin, opposite attacks, may mga paniniwala ngayon sa mundo, popular na paniniwala, na parang, kala natin tama, pero kapag binasi natin sa Biblia, mali pala. Opposite pala yung tinuturo ng Biblia. Amen? So yun po pala yung pinag-aralan natin, nakaka-7 linggo na po tayo. So ngayong pang-8 linggo, ang dami na po nating nagpag-aralan. Ngayon ang gagawin natin, paano po ba natin to i-apply sa buhay natin? Amen. Alam natin na ito yung katotohanan, mali ito, kahit sinasabi ng mundo na tama, paano natin gagawin? Paano natin sasabihin? Paano natin i-share? So yun po ang pag-aaralan po natin ngayon. Ang title po ng preaching, ayun, okay, gumagana. Ayun, Called, Not Cancelled. Sabihin nyo nga po, Called, Not Cancelled. Ayan, Called, Not Cancelled. Sino po yung tinatawagan pero kinakancel ang tawag? Ako po may tumatawag sa akin yung credit card. Sometimes they're calling me but I'm canceling it. Pero alam niyo po sa mundo ngayon, no, parang ang hirap na minsan na mag-post, minsan mag-comment, lalo na po ngayon yung mga preacher, ang hirap magsabi. 'Di ba? Kasi minsan kapag magsasabi ka ng nakabase sa Biblia, pero taliwas sa pananampalataya or paniniwala ng iba, ng nakararami, parang mababash ka, maka-cancel ka. Amen? Sino na po ba ang na-cancel dito? Wala. Kasi po, di ba, minsan, kung natatandaan nyo po, nung panahon ng election, di ba, nagkaroon ng matindihang kanselan, di ba, nung panahon ng presidential elections. Kapag hindi lang magkasundo yung bobotong presidente o vice president, ganyan, di ba? Yung mga pamilya, nag-aaway na, nagkakanselan na, di ba? Na parang may nabasa ako na komento, nag-aaway sila dahil sa paniniwala nila,
na parang may pakiba sa inyo yung politiko, kilala ba kayo? Parang ganun ang sabi ng komento. Nag-away-away kayo, hindi na kayo nagpansinan dahil magkaiba kayo ng sinuportahan, may pakiba yung politiko na binoto nyo. Ganun yung nabasa kong komento na parang naisip ko, o nga no, parang nakakalungkot na pamilya mo, dahil magkaiba lang kayo ng paniniwala, nagkagalit na, nag-cancelan na, nag-unfriend na sa Facebook, nag-unfollow na sa Twitter, di ba? So, ayun pala, may mga bagay, katulad ng mga napag-aralan natin noong nakaraang linggo, na katotohanan na kailangan nating i-share. Katulad nga natatandaan nyo po, di ba? Sabi po ni Dr. Yang last week, di ba? Yung, syempre, ang purpose natin i-share. Hindi lang sa atin, magkakasama, kundi i-share natin sa labas yung natututunan natin. Di ba? Pero sometimes, pag i-share natin, natatakot tayo, baka mapahiya tayo, baka makancel tayo, di ba? Na, bakit kaya? Ano kaya? Anong dapat nating gawin? Amen? At yun po yung pag-aaralan natin, kasi alam nyo, ang ganda po ng Bible, meron din po palang cancelan dito sa Bible. Ang galing! Ngayon po, ang pag-aaralan natin ay sa 1 Kings chapter 22. 1 Kings chapter 22. Ayan. Pero context po muna tayo. Ang gagamitin po nating version ay New Living Translation mamaya. Pero ito po muna yung context. Kung natatandaan nyo po, panahon po ni David, yung sumunod, yung anak ni David, sino po yung naging hari ng Israel? Sumunod kay David? Solomon. Kala ko si Goliath sasabihin nyo eh. Iba pong gigantes yung ano ba. Okay, si Solomon po. Nung nagkaroon ng anak si Solomon, si Rehoboam, kung tama po yung pagkakatanda ko, tama po yata. Ayan, nagkaroon siya ng mga policies na nahirapan yung kingdom ng Israel, nagpataw ng matataas na buwis, etc. Kaya po nagkaroon ng rebellion. Ilan po ang lahi ni David? Ilan po ang lahi ng Israel? 12. Tama po. Ngayon po, may 10 tribes na sumama sa rebellion. Nasa taas po, tapos yung nasa ibaba, yung 2 tribe na nagstay. Yung Judah at saka yung Benjamin. So yun po, nagkaroon po sila ng kingdom. Ang tawag po ay kingdom ng Judah. Tapos sa taas po, yung 10 tribes, kingdom ng Israel. So ayun po, nagkaroon ng rebellion. Yung naging hari po sa taas, si Jeroboam, siya po yung naging hari ng Israel. And then sa baba, si Rehoboam, check nyo na lang po sa yung history kung tama po yung pagkakatanda ko. Siya po yung hari sa Judah. Nag-split po. Ngayon, tatanong ko po kayo, sa tingin nyo po, sino yung relative? Yung pag pinagkumpara yung dalawa, sino yung mas maunlad, sino yung mas payapa? Yung taas o yung baba? Baba. Tama. Alam niyo po ang na-realize ko dyan, kapag nagre-rebelde ka pala, gulo-gulo yung buhay mo. Alam niyo po, yung Kingdom of Israel, gulo-gulo. Kasi nagsimula sa rebellion. Hindi po nagpasakop, nagkagulo-gulo sila sa taas. So yung Kingdom of Israel, medyo magulo. Kingdom of Judah, relatively, although may sablay-sablay din, ay relatively payapa. Ayan. Ngayon, ang konteksto po natin, panahon na po ito ng mga sumunod na hari. Sa taas po, si King Ahab. Sa baba, si King Jehoshaphat. Ayan po. So, si King Ahab po, dahil galing siya doon sa medyo magulong Kingdom of Israel, medyo sablay din po ang ugali. At ang asawa niya, sablay din si Jezebel. Yung may buntot po ng isda. Hindi po, si Jezebel po din. Talaga, medyo pasaway din tong dalawang to. Sa baba po, relatively, mas mabait si Jehoshaphat. Masunurin sa Panginoon, although may sablay, ganun po yung nangyari. So, ito po yung konteksto natin parang magkahiwalay silang bansa, pero medyo magkadikit, magsanggang dikit, kasi nga po, pares na nagmula sila sa isang kingdom, yung kingdom ng Israel na nahati lang sa dalawa. Kingdom of Israel, ang capital ay Samaria, at Kingdom of Judah,
ang capital ay Jerusalem. Okay, so alam na po natin history. Pag tinanong ko po kayo, may sasagot kayo mamaya, ah. Si LDP pala, no? Okay, so pumunta po tayo. Ito po yung naging konteksto. Sa 1 Kings chapter 22, for 3 years, there was no war between Aram and Israel. Kung matatandaan niyo po, itong Israel, meron pong mga karating dabagsa dito na medyo kaaway nila. Nakikipagyera, minsan nananalo, minsan natatalo. Pero after po nun, for 3 years, wala, payapa. Then, during the 3rd year, King Jehoshaphat of Judah went to visit King Ahab of Israel. Ayan po, baka magkalituhan tayo. Si King Jehoshaphat po nasa Judah. Ang galing, grabe. Bilib ako sa second service, ah. Hindi yan nasagot ng first service kanina, eh. Hindi ko kasi sila tinanong, kayo naman. Kala nyo naman, ha? Okay, so King Jehoshaphat, binisita niya daw yung kabarks niya. Kabarkada niya si King Ahab. Sabi po dito, during the visit, the King of Israel, anong pangalan? Nako, pares kayo ng first service, di din alam, nalito na. The King of Israel, sino yon? Ahab, okay. The King of Israel na si Ahab said to his officials, "Do you realize that the town of Ramoth Gilead belongs to us, and yet we've done nothing to recapture it from the king of Aram?" Dito po sa bandang to, meron po dito malapit sa Lake ng Galilee, banda dito po sa may bigote ni Ahab. Dito po, meron po dyan na town, fortified city. Maunlad, maasenso, sentro ng pakikipagkalakalan. Kaya, dati po, parte yan ng Israel, nasakop ng Syria o Aram. Tapos, ngayon, sabi nung hari ng Israel, di ba dati atin yun? Bakit parang hindi natin binabawi? Amen? Ba't di natin binabawi? Sa atin yun. Wala man lang tayong ginagawa. We're doing nothing to recapture it from Aram. Tapos, kinausap niya yung kabarks niya, kapwa niya hari. Sabi, Jehoshaphat, will you join me in battle to recover Ramoth Gilead? Pwede bang akong tulungan? Kunin ulit natin yung town na yun kasi dati namang sa Israel yun. At medyo mayamang town yun, kaya maganda kapag nakuha, sentro ng pakikipagkalakalan. So yun ang gusto niya. Sabi ni Jehoshaphat, ang ganda ng sagot. Why, of course, you and I are as one. My troops are your troops, and my horses are your horses. Aba, pwede. Tutulungan kita. Kung yung mga ituring mo yung mga sundalo ko ay sundalo mo, yung mga kabayo ko, kabayo mo. Amen? Ang ganda po pag may kaibigan kayong ganun, no? Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung yan po yon. Hindi? Baka hindi. Di ba? Kung anong akin, iyo. Kung anong iyo, akin. Di ba? Parang ganun, eh, no? Ito yung sinasabi niya, eh. Yung mga troops ko, troops mo. Yung horses ko, horses mo. Pero, eto ang maganda. Kaya sinasabi ko po sa inyo, talagang etong si Jehoshaphat, matuwid to eh. Relatively. May mga sablay nga, sabi ko. Pero sabi po sa verse 5, then Jehoshaphat added, but first. Sabihin po natin, but first. Ayan. Una, let's find out what the Lord says. Napakaganda pong paalala sa bawat isa. Amen? Na kapag makikipaggera, makikipagdigma, kahit alam mo, pangako ng Panginoon yun, kahit alam mo, bibigyan ka ng panalo, sa iyo yun dati, sabi ni Jehoshaphat, but first, let's find out what the Lord says. May plano ka ba, kapatid? May plano ka ba sa buhay? Sundan po natin si Jehoshaphat. Una, but first, let's ask the Lord. Amen po ba? Sige po, palakpakan ating Panginoon. Ngayon, tanungin natin. Galing, tanungin natin, sabi. So sa verse 6, so the king of Israel na si... sabi ko na nga ba? Isa pa. Ayun na, bumabawi. So the king of Israel na si Ahab summoned the prophets, about 400 of them, and asked them,
Should I go to war against Ramoth Gilead or should I hold back? Nagpatawag ng 400 na prophet, sagana sa prophet tong si di ba? Si Ahab. Should I go to war or hindi? Laban o bawi? Sabi, di ba? Laban o bawi? Ayun, laban. Galing, tama. Sabi kasi, they all replied, yes, go right ahead. The Lord will give the king victory. Wow, ang gandang pakinggan, no? Sino ang gusto ng victory mula sa Panginoon? Amen, di ba? Ganun, no? Parang gustong-gusto talaga natin, Lord. Kapag mayroon, yes, yes, Lord. Let's go. Go tayo dyan. Go, go, go. Di ba? Pero, alam niyo po, maganda din po pala na when we're asking the Lord kung ano ba yung kalooban nyo, humingi tayo ng discerning spirit. No? Kasi, sometimes, baka kahit 400 pa yung nagsasabi na yan yung tama, baka sablay pala. Amen? At yan po yung magandang paalala din sa mga nababasa natin sa social media, mga napapanood natin sa TV, sa YouTube, sa mga preaching na napapanood natin, di ba? Tingnan natin. Baka lahat nga sila sinasabi, tama yun. Pero, mag-ask po tayo ng discerning spirit sa Panginoon, baka hindi pala. At alam nyo nga po, itong bidang isa, si Jehoshaphat, sabi niya, siguro may nararamdaman siyang hindi siya satisfied dun sa 400. Sabi, is there not also a prophet of the Lord here? We should ask him the same question. Siguro nababibes niya na yung 400 na yun, prophet na pinatawag ng hari ng Israel na si Ahab. Pero, nababibes niya na parang hindi eh. May nafe-feel ako eh. May iba pa ba tayong pwedeng kausapin? Sino pa ba yung pwede? Brothers and sisters, kapag meron din kayong napapakinggan tapos feeling nyo, parang hindi eh. Hindi nagja-jive sa espiritu ko eh. Baka may kailangang aralin, may kailangang ipanalangin. Amen? At ganun po yung nangyari dito. Sige, sabi ni Ahab, king of Israel, there is one more man who could consult the Lord for us. Meron pang isa, pwedeng mag-consult sa Panginoon para sa atin. But I hate him. So, hate ko siya. Di ba? He never prophesies anything but trouble for me. Wala na lang sinabi kundi mali. Wala na lang sinabi kundi kapahamakan ng mangyayari sa akin. He never prophesies anything but trouble. Lahat na lang gulo. His name is Micaiah, son of Imla. Meron daw pong isa na prophet, pero hate niya. Kasi lahat na lang ng sinasabi, out siya. Amen? Meron po bang ganun sa atin? May kaibigan ba tayo na pinaprangka tayo? Na alam naman natin, totoo, yung sinasabi, pero nasasaktan tayo kaya hate natin, ayaw na lang natin kausapin. Pero alam niyo po, maganda pala no, na meron, at least may nagsasabi sa inyo kung anong dapat nyong gawin kahit masakit. Amen? Kasi sabi nga, di ba, open rebuke is better than secret love. Tama? Kapag kailangan i-correct, kahit masaktan. Ganon din po ako, kaya halimbawa may nasasabi po ako na mali, sabihan nyo lang po ako. Kasi willing naman po ako magpa-correct. Joke. Biglang yun. Ganon po tayo. Nawa po maging open tayo sa correction. Yun pala yung maganda. Ito kasing si King of Israel, ayaw, no? Lagi na lang trouble, ayoko tong propeta na to. Parang lahat na lang ng pinapakinggan nito, ouch ako sabi. Pero sabi ni Jehoshaphat, that's not the way a king should talk. Let's hear what he has to say. Hindi dapat ganyan ang asal ng hari. Pakinggan natin, propeta ng Panginoon yan. So the king of Israel called one of his officials and said, quick, bring Micaiah, son of Imla. Sige, dalhin nyo. Tapos, ito pong nangyari, habang hinihintay nila si Micaiah, di ba no, ang ganda po, no? Hindi ko din po masyadong kilala si Micaiah, kasi wala ko kaya. Hindi, joke lang. Hindi
Hindi ko pa siya masyadong kilala, pero natuwa po ako kasi sabi ko, ang ganda pala ng Bible, no? Pag inaral mo, may mga characters pala na nakatago, na kapag dinig mo, eto, tingnan nyo, cancel culture, nandito pala sa Kings. Sabi po dito sa King Ahab ng Israel, at saka si King Jehoshaphat, naghihintay po sila, sabi lahat ng propeta ni Ahab. Ayan ang maganda po, tingnan nyo. Kaya pala, may something si Jehoshaphat. Nafe-feel niya na kailangan pa natin ng isang propeta, yung galing sa Panginoon. Kasi andito po, sabi, all of Ahab's prophets. Ibig sabihin, yung 400 pala na propeta, pinatawag lang ni Ahab. Diba? Propeta niya. And alam niyo po, ang mali pag ganun, kapag propeta niyo, ibig sabihin, ang gusto niya lang pakinggan, yung aayon sa kanya. Amen? Kapag ang turo niyan, masasaktan ako, hindi na ako magsisimba. Masakit eh. Ang gusto ko lang, yung happy-happy. Kapag pumunta ako, mapakinggan ko yung mga pangako at blessing ng Panginoon, yung panalo na pinangako ng Panginoon, right ko yun, dati naming teritoryo yun, kukunin ko. Pero kapag puro trouble ang sasabihin mo, kuya, wag na po, hindi na kita papakinggan. Makikipiesta na lang ako. Hindi, joke lang. Di ba? Ganon. Sabi po dito, one of them, yung mga prophets, nagpo-prophesy. Ang sabi, panalo ka. Sabi pa nito, one of them, Zedekiah, son of Kenana, sorry, nagkamali ako. Kenana, ayan. Kasi nalito ako dito. Sabi ko, sino pong mga Ilocano dito? Naiintindihan niyo po yung sinasabi ko, di ba? Pag Ilocano, son of Kenana, made some iron horns and proclaimed. Ito pa, nakakalungkot dito. Propeta siya na naggawa ng mga sungay na iron. Ano ang iron? Bakal. Ayan. Sabi ganun. May iron horn pa siya. Sabi, with these horns, you will gore the Arameans to death. Gumawa pa ng sungay. Tapos yung sungay na yun pa daw yung gagamitin, pampatay. Alam niyo po, pag sinabing gore, alam niyo po yung gore? Parang mamassacre, parang ganun, di ba? Parang gory ang dating. So yun po yung na-imagine ko, ang prophecy nung mga propeta kay Ahab, mananalo, gagamitin pa yung mga sungay para patayin yung mga kaaway. Sabi ng iba, all the other prophets agreed. Yes, they said, go up to Ramoth Gilead and be victorious, for the Lord will give the king victory. Oo, ganun ang mangyayari, mananalo ka. Panalo, yung gagawin mo. Ngayon, ito pong nangyari. Meanwhile, the messenger who went to get Micaiah said to him, look, all the prophets are promising victory for the king. Be sure that you agree with them and promise success. Ngayon po, yung 400, sabi kay King Ahab, mananalo. Nung may tumawag po kay Micaiah, ang sabi ng messenger, uy, sabi ng mga ibang propeta, mananalo yung hari Kapag tinanong ka kung ano yung prophecy, sabihin mo mananalo yung hari. I-promise mo na magsasucceed. Brothers and sisters, ayan po yung minsan na nasa point tayo, bawat isa. Na minsan, 400, lahat ng tao sa paligid natin sinasabi, tama yun. Tama na yan ngayon. Kasi 2024 pa lang. 2024 na. Di ba? Tama yan. Be sure to agree. Okay lang yan. Okay lang yung ginagawa mo na kahit hindi pa kayo kasal, ginagawa nyo na yung mga ginagawa ng dapat kasal. Okay lang yan. Mag-agree ka na lang, ha? Okay lang na pumasok ka sa ganyang business. Kahit ikompromiso mo yung paniniwala mo, okay lang yan. Kasi ginagawa din ng iba yan. Be sure to agree. Brothers and sisters, napupunta tayo sa mga ganong sitwasyon. At nawa po, ito ang maging sagot natin kapag ganun na yung tukso na dumarating sa atin. But Micaiah replied,
As surely as the Lord lives, I will say only what the Lord tells me to say. Amen. Sige, palakpakan natin, Panginoon, na, Lord, yan ang pangako natin, no? Yun yung sabihin natin, as surely as the Lord lives, hanggat nabubuhay ang Panginoon, at hindi naman mamamatay ang Panginoon, I will say only what the Lord tells me to say. And that's what we can promise as well, with God's help, dito po sa Church of God Angono, sa lahat ng mga nagpipreach po. Ako po, si Pastora, si Dr. Reyeng, saka si Pastor Manny. At kahit yung mga nasa midweek service, di ba? Ang panalangin po namin will only say what the Lord wants to say. Amen po ba? Kaya minsan po masakit, malalaman natin mamaya, minsan masakit, pero tanggapin natin, di ba po? Kasi mamaya malalaman din natin, bakit nga ba hospital? Parang hospital ang simbahan. So ayun po, sabi ni Mikaya, okay, sabi mo, makiayon ako, pero ang sasabihin ko lang kung ano yung pinapasabi ng Panginoon. When Mikaya arrived before the king, Ahab asked him, Mikaya, should we go to war against Ramoth Gilead or should we hold back? Ano ba, laban o bawi? Makikipagyera ba o hindi? Tinanong niya din si Mikaya. Sabi ni Mikaya, sarcastically, sabi, yes, go up and be victorious, for the Lord will give the king victory. Sabi ni King Ahab, o ano, makikipagyera ba? Sabi ni Mikaya, sige, sundin mo yung gusto mo. Mananalo ka. Di ba? Sarcastic. Kaya sabi tuloy nung hari ni Ahab, how many times must I demand that you speak only the truth to me when you speak for the Lord? Gets niya na nagsasarcastic tong si Mikaya. Sabihin mo yung totoo. Kaya ilang beses ko pa bang sasabihin sa'yo na dapat sabihin mo yung totoo. Sabi ni Mikaya, then Mikaya told him, o sige, gusto mo ng totoo. Eto, in a vision, I saw all Israel scattered on the mountains like sheep without a shepherd. And the Lord said, their master has been killed. Send them home in peace. O, gusto mo ng totoo? Kapag tinuloy mo yung gusto mo, patay ka. Yun ang sinabi. Brothers and sisters, pag tinanong natin ng Panginoon kung laban o bawi, kapag sinabi ng Lord bawi at tinuloy mo ang gusto mo, baka patay ka din. Di ba? Baka patay ka din. Buti na lang nga, may nagdi-discern, no? Kasi kahit 400 na yung sinabi, panalo, may isa nagsabi, patay ka. Ano yung gagawin natin, di ba? Pero alam mo, sabi ng Panginoon yun, kanino ka susunod? Ang tanong, brothers and sisters, sa lahat ng natutunan natin sa buong 8 linggo o 7 linggong nakaraan, alam natin, yung paninindigan katotohanan ng Biblia, ang tanong, paninindigan mo ba, susundin mo ba, o ang susundin mo, yung 400 na bulaang propeta? Di ba? Ano pong sabi dito? Didn't I tell you, the king of Israel exclaimed to Jehoshaphat, he never prophesies anything but trouble for me. O di ba? Sabi niya doon sa kabarkada niyang si Jehoshaphat. Sabi ko sa iyo walang sinasabi ang matino eh. May kaibigan po ba kayong ganun? Yung parang, tapos sasabihin niyo na lang doon sa isa niyo kabilang, tignan mo, ang KJ talaga nito, wag na nating isama yan. Or kayo po yung nakaka-experience nun, na kapag merong jammingan yung mga kasama nyo, lahat sila nag-shot, ikaw, nagjo-juice. Ganyan, di ba? Ang KJ niyan, wag na lang nating sama. Yung lahat kayo, gutom na, yung iba nagsisimula ng kumain, ikaw, magpipicture pa. Hindi, joke. Magdadasal pa. Ang KJ niyan, wag na nating isama. Di ba? Brothers and sisters, anong gagawin natin, no? Ma-pressure ba tayo na kalimutan yung paniniwala, paninindigan natin kasi yung mga tao sa paligid natin hindi na ginagawa? Minsan, brothers and sisters, aminin ko sa inyo, ako minsan ganun.
Lalo na sa company, halimbawa, meron pong kainan, lahat sila kakain na, nahihiya ako minsan, mag-pray muna tayo. Which is a struggle din sa akin kasi alam niyo po, yung may mga iba po kasing companies, ayaw nila ng religious, ayaw nila ng political, yung mga action mo. Kasi gusto nila inclusive. Diversified, inclusive, ganon. So minsan, mahirap, pero papakita mo na lang, bago ka kumain, edi magdasal ka. Di ba? Although hindi mo man sila nasabihan, at least nagawa mo sa sarili mo at nakita nila. Pero siguro ang prayer ko din, kaya sabi ko nga po, kapag nag-aaral ng salita ng Panginoon, minsan ako yung unang natatamaan, di ba? Kasi, nasa proseso pa rin po. At ang panalangin ko, tayo, bawat isa, lahat ng napag-aaralan natin, alam natin na minsan mahirap sundin, mahirap i-share, mahirap sabihin, mahirap gawin. Pero ang dalangin ko, mag-umapaw yung pagmamahal ng Panginoon sa puso natin at ma-realize natin kung gaano kamahal ng Panginoon ang kapwa natin para kalimutan natin yung hirap at hiya natin. Amen ba? Ayun po, so sabi dito, he never prophesies anything but trouble for me. So you see, he never prophesies anything but trouble for me. Sabi ko sa iyo, lahat na lang ng sinasabi niyan, mali eh. Ngayon, dinescribe po ni Micaiah kung ano yung nakita niya sa vision niya. Tapos, ang ending nga talaga nun ay patay, mamamatay si Ahab kapag tumuloy siya. Sabi po dito, bakit yung 400? Ang sabi, hindi, mananalo. You see, the Lord has put a lying spirit in the mouths of all your prophets, for the Lord has pronounced your doom. Brothers and sisters, kasi itong si Ahab, may pagkarebelde sa Panginoon. Kanina nga po, natatandaan nyo, di ba, sabi ko, bandang Israel, nagsimula sa rebellion, di ba, kaya nabuo yung kingdom nila. Etong hari na to, medyo pasaway din sa Panginoon. Meron siyang mga Diyos-Diyosan, meron siyang mga ginagawa na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Kapag hindi ka nagsisisi, hindi ka tumatalikod, may consequence ang kasalanan, di ba? At yun ay kamatayan. Sabi nga, di ba? The consequences of sin is death. Nasa Bible naman. Pero parang ganun yung nangyari dito sa kanya. Na dahil pasaway, may kamatayan, may consequence, may paghihirap na mararanasan. Pero ayaw marinig ni Ahab. Ayaw niyang marinig yung paghihirap, yung consequence. Ang gusto niya lang marinig, approve sa Panginoon yan. Approve yung ginagawa mo. Panalo ka. Kahit alam mo na sablay. Kaya sabi po dito, nagalit yung isang propeta, then Zedekiah, son of Kenana, walked up to Micaiah and slapped him across the face. Kawawa naman to si Micaiah, no? Nagsabi ka na nga lang ng totoo, nasampal ka pa. Since when did the Spirit of the Lord leave me to speak to you? He demanded. O kailan pa umalis sa akin yung Espiritu ng Panginoon at lumipat sa iyo? Sabi ni Zedekiah, son of Kenana. Okay. Sabi dito, and Micaiah replied, you will find out soon enough when you are trying to hide in some secret room. Malalaman mo din kapag namatay na si Ahab at magtatago ka kasi mapapatunayan na mali yung sinabi mo. Ganun yung interpretation po dito, na alam nyo po, ang take away ko dyan, kapag meron ka palang, alam mo na nasa totoo ka, sinabi mo, ginawa mo yung katotohanan, panindigan mo, kahit hindi mo napagtanggol yung sarili mo, ang Panginoon ang magtatanggol sa iyo sa huli. Amen? Sige, palakpakan natin, Panginoon. Hindi mo na kailangan mag-explain. No? Sabi dito, malalaman mo na lang kapag yung sinabi ko katotohanan, kasi nagtatago ka na dahil namatay yung King Ahab na pinropesay mong magtatagumpay. And that, brothers and sisters, yung kaya nating panghawakan, kasi ang salita ng Panginoon naman, tunay, totoo, buhay. Kapag pinanghawakan mong salita ng Panginoon, walang makakatibag sa'yo. Amen? Kahit ano pang sabihin ng mundo, kung yung katotohanan nasa Biblia at panghawakan mo, in the end, makikita mo
nasa iyo ang huling halakhak. Tama ba? Dahil kasama mong Panginoon. Amen? So yun po, sabi dito, syempre, meron pa ring struggle. Arrest him. Tingnan mo nga, nagsabi ka na nga ng totoo, nakulong ka pa. Sabi ng King of Israel, take him back to Amon, the governor of the city, and to my son Joash. Give them this order from the king, put this man in prison, and feed him nothing but bread and water, until I return safely from the battle. Sabi dito, ikulong nyo yan, at ang pagkain lang yan, tinapay sa katubig, hanggat hindi ako bumabalik ng buhay at ligtas. Kulong nyo yang si Micaiah. Imagine nyo po, no, parang ang hirap nun, no? Sino pong mabubuhay sa bread at water lang? Wala. Ano pong gusto nyo? Takoyaki. Ikulong nyo yan, takoyaki lang ang pagkain yan. Pero walang tubig. Parusa pa rin po, no? Bread and water lang. So yun, actually po, brothers and sisters, kung napag-aralan po natin itong istorya ni Micaiah, ayan po yung nararanasan. At ito po yung gusto kong maging ready kayo kapag nanindigan kayo sa Panginoon. Mararanasan nyo po, maka-cut off kayo. Amen? Yung mga mahal nyo dati, mga mahal nyo sa buhay, sometimes maka-cut kayo, di ba? Ang nabanggit ko nga po, yung mga magkakamag-anak, nag-cut off na. Meron lang din po recently, di ba, alam nyo po yung sa magnanay, nasabi, parang sinasamantala yung anak, ginawang investment, kaya kinut off na yung pagrelasyon sa magulang. Iba-iba po, no? Kapag naka-cancel, kasi nga ang paniniwala ng mundo, iba na. Alam niyo po ang sabi ng mundo, di ba? Respect begets respect. Amen po ba? Kapag nirespeto mo, makakatanggap ka ng respeto. Amen? Or, ang sabi, para respetuhin ka, matuto ka rumespeto. Amen ba? Pero alam niyo po, ang para sa akin, makatanggap ka man o hindi ng respeto, dapat always kang may respeto. Amen ba? So sometimes ganun po, no? Ang gusto ng mundo, eto yung paniwalaan, at kapag hindi ka naniwala, ika-cut off ka. Hated ka pa. Nagsabi ka ng totoo, pero i-hate ka. I hate you. Di ba? Sino po dito? Kanina, si Micaiah, hated siya ni Ahab. I hate him. Ayaw nang ikonsulta, ayaw nang isama, kasi ayaw makakinggan yung katotohanan. You will be assaulted, brothers and sisters. When you stand for the truth, you will be assaulted. Kasi nga, ayaw ng mundo ng katotohanan. Si Micaiah, kasampal pa, di ba? Ni Zedekiah. Nakulong pa. Amen? At alam niyo po, natatandaan niyo yung sinabi ni Pastora, di ba? About Soji Bill daw. Although hindi ko pa po siya napag-aaralan, pero ang sabi, kapag naaprubahan daw, may tendency, kapag may pinreach ka or may sinabi ka na saliwa doon sa nandun sa Soji Bill, or may nabanggit ka against or discriminating doon sa mga ibang genders, pwede kang makulong, imprisoned. Pero may nauna na pala, di ba? Yung na-cancel, nakulong na nung nasa Bible. So may ganun din po pala. At ba din neglect ka? Si Micaiah nga, di ba? Ang kinakain lang daw sa kulungan ay tinapay at saka tubig. Neglected. Kakalimutan ka. Ayoko na yan. Masyadong nega yan. Or masyadong pa-righteous yan. Masyadong pa-religious yan. Ayaw kang isama, you will be cut off, you will be hated, assaulted, imprisoned, neglected. Kaya yung thought na yun, brothers and sisters, it will chain you. Igagapos ka. Kaya minsan ang hirap mag-share. Kahit alam mong mali, hindi mo masabi kasi ayaw mong ma-cut off, ayaw mong ma-hate, ayaw mong ma-assault, ma-imprison, or ma-neglect. Amen po ba?
O, di ba? Takot na kayo eh. Ayaw nyo na nga eh. Sabi ko nga eh. Sige, tapusin na po natin to. Alam ko po kung makikikain pa kayo mamaya eh. Sabi po dito, pero, ang good news. Ito po ang maganda. Ang good news, oo, canceled ka ng mundo, pero ang tandahan mo, called ka ng Panginoon. Amen? Called ka ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, called ka ng Panginoon. Uy, talagang ginaw. Hindi, joke. Called, tinawag ka ng Panginoon. At alam nyo, the gift and calling of the Lord is irrevocable. Hindi mababawi. Kaya i-cancel ka man ng mundo, basta called ka ng Panginoon, para sa akin, wala na akong pake. Alam ko ang pagkakatawag sa akin. Amen ba? At nawa ganun po tayo, when we realize that we are called, nawa maging faithful, katulad ni Micaiah, na kahit alam niya na, ay nako, delikado, ito na naman ang sasabihin ko, mababash na naman ako, sasabihin niya pa rin. Faithful siya kasi yun yung pinapasabi ng Panginoon. Nawa ganun tayo, brothers and sisters, that we should learn how to listen to God and learn how to share what we were able to listen from or listen to. And aside from that, we should be resolute. Yung resolute po yung kahit paulit-ulit, kahit ilang anong pressure mo, kahit ano pang sabihin sa'yo, alam mo yung totoo. Tanong mo nga sa katabi mo, alam mo ba yung totoo? O, di ba hindi? Alam niyo po, ang katotohanan, saan lang matatagpuan kundi sa salita ng Panginoon? Amen ba? Ang nakakatuwa po, ito, sometimes it's not popular eh. Ngayon, sabi po ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yan po yung pinanghahawakan nating katotohanan. Amen? Kapag sinabi mo yan sa labas, hindi ka maliligtas kung hindi mo tatanggapin si Jesus. Anong sasabihin sa'yo ng ibang tao? O ano, sige, kayo na lang maliligtas. O di sige, kayo na. Di ba? Anong sasabihin sa inyo? O so, paano po yun? Paano yung mga ibang religion? Yung sumasamba sa Buddha? Yung sumasamba sa iba pang mga rebulto or iba pang mga Diyos? O si ibig sabihin, hindi sila maliligtas? Pero sabi po dito, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, sabi ni Jesus. So, anong paninindigan mo? Ang hirap po, di ba? Pero when you stand, you're faithful, you're resolute, you will know that you are called by God. At ang pagkakatawag na to, enduring. Sabi po dito, di ba? Kahit na-prison siya, na-imprison siya, kahit napasakatan siya, masama yung nangyari sa kanya, alam niya yung katotohanan. At yun yung panghahawakan niya. Kasi, at the end, evident naman. Evident naman, ipagtatanggol siya ng Panginoon. Kaya sabi po dito, instead na canceled ka, kahit canceled ka ng mundo, nakagapos ka, remember that you are called and you are free. Amen? And brothers and sisters, this is what I would like to encourage you ngayon sa pagtatapos nung series natin about opposite attacks. Mahirap eh. Ang challenge sa atin last week nga, di ba? Everyone is welcome. Huwag tayo lang. I-share natin yung magandang balita sa labas. Pero yung balitang i-share natin, dapat hindi nagko-compromise kung ano yung salita ng Panginoon. Kapag mali-mali, kapag tama-tama. Ang sabi po kasi dito, preach the word, sabi sa 2 Timothy, preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke, encourage, with great patience and careful instruction. Ano pong ibig sabihin?
i-share mo yung salita, dapat prepared ka, trip mo man o hindi mo man trip. Amen? Prepare kang i-share ang salita in season and out of season. At ang sabi po dito, i-share mo, hindi lamang para mag-encourage, i-share mo ang salita para mag-correct. I-share mo yung salita para mag-rebuke. But of course, with great patience and careful instruction. May pagmamahal. Amen? Huwag kang maglalasing kung hindi. Ganon. Ganong pagmamahal. Na umuo naman siya. Wag pong ganon na, may pagmamahal. Ayan. Pero sabi po dito, it's not only to encourage, but to correct and rebuke. Nanawa po, yun ang maalala natin na we don't compromise our faith. Kung alam natin kung ano yung katotohanan, yun yung i-share natin. Kung alam natin na mali yung ginagawa, sabihan natin. Sabihan natin na may pagmamahal. Kasi, binalaan na po tayo, for the time will come when people will not put up with sound doctrine. Darating daw ang panahon na yung mga tao ayaw nang makinig sa matino na katuroan, sa tamang katuroan. Sabi dito, instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. Ayaw na nila, parang gusto lang nila yung tama lang sa pakinig nila. At yun lang yung papakinggan nila. At nawa po, brothers and sisters, sa atin hindi ganun. No? Na yung papakinggan lang natin yung gusto nating pakinggan. Ang gusto po nawa nating pakinggan, handa tayong pakinggan yung katotohanan na nanggagaling sa Panginoon. Amen ba? They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. But you keep your head in all situations, endure hardship, do the work of an evangelist, discharge all the duties of your ministry. Ito po yung exhortation ni Paul kay Timothy, na sabihin mo, i-share mo yung gospel. Huwag kang mahiyang mag-correct, huwag kang mahiyang mag-rebuke, huwag kang mahiyang mag-encourage. With patience and love. Sabihin mo. Huwag mong i-compromise yung paniniwala mo. Hindi porket yan ang paniniwala ng mundo, tama na yan. Napakaganda po ng sinabi ni Ate Yeng, Dr. Yeng last week, di ba? The church is like a hospital. Natatandaan niyo po yun. Na lahat welcome. Lahat welcome kasi lahat tayo nagkakasala at nagpapabago sa Panginoon. Kaya ang gawin po natin, yung mga hindi pa nakakakilala, yayain natin, hospital to eh. Pero gusto ko lamang pong dagdagan, the church is like a hospital and not a restaurant. Amen? Kasi ang restaurant, kung ano yung gusto mo, yun yung kakainin mo. Ay, parang trip ko yung pagkain sa Church of Takoyaki. Yung kakainin mo. Yung, parang gusto ko yung pagkain dito sa Church of Pares. Diba? Kakainin mo. Hindi po ganun yung simbahan. Hindi po restaurant na kung ano lang yung gusto mong pakinggan, yun lang yung papakinggan mo. Ang sabi nga po, like a hospital. Bakit? Kasi may mga sakit tayo. Amen? May mga sablay tayo. Sabi nga po, nagkakasala tayo. May sakit tayo. Sa hospital po, kapag may sakit, anong gagawin? Gagamutin. Pero yung gamot, hindi palaging orange flavor. Hindi palaging masarap. Ang gamot pwedeng mapait. Amen? Pero kailangan mong tanggapin. Kasi yun yung magpapagaling sa'yo. Kaya brothers and sisters, sorry kung minsan may nasi-share kami na nasasaktan kayo. Kasi gusto lang namin pasabi kung ano yung prescription ng doktor natin. Amen? At ang sabi, gamutin. Kung kailangang putulin ang paa para gumaling, puputulin. Masakit. Amen? Ay, hindi ko na, ayoko namang maranasan. Sorry. Di ba? Masakit yun.
imagine nyo po, ang naisip ko dyan, yung relasyon Kasi di ba yun yung medyo sablay tayo minsan di ba? Iwasan mo yung relasyon na yan. Hindi ko sinasabi na yung relasyon lang ng kasintahan, ganyan, or magkaka-partner, kundi kahit relasyon mo sa kaibigan, di ba? Kapag pinapaiwas sa'yo ng Panginoon, kasi hindi yan pwede sa'yo. Kailangan putulin. Makakasama yan sa'yo. May infect yung buong katawan mo. Putulin mo. Masakit. Amen? Kaso hospital yung pinupuntahan natin Kailangan nating maunawaan. Kung kailangang tanggapin yung mapait na gamot, kung kailangang tanggapin yung pagputol na masakit para sa ikagagaling mo, tanggapin mo. At nawa, brothers and sisters, ganun ang gawin natin sa buhay natin. Not whenever we receive the Word of God, we pray for discernment, we pray for the truth, but if it hurts, but it's the truth, we still accept it. Amen ba? Kahit masakit. Lagi na lang akong pinaparinggan, ayoko nang mag-church dyan. Brothers and sisters, hindi ka pumupunta sa restaurant. Pumupunta ka sa ospital. Kaya yun po nawa, na ngayon, habang nananalangin tayo sa Panginoon, yun yung ipagpray natin, Lord, gusto kong malaman yung katotohanan na nagmumula sa'yo. Meron akong pinagpe-pray na bagay, laban ba o bawi? Pero kapag sinabi mong bawi, hindi ko ilalaban, Panginoon. Kapag sinabi mong laban, lalaban ako. Kapag sinabi mong putol, puputulin ko. Kahit masakit. Bigyan mo ako ng revelation, Lord. Bigyan mo ako ng kalakasan din, Panginoon, para sundin yung nais mo sa buhay ko. Kasi alam ko, Lord, kahit i-cancel ako, basta nanindigan ako sa iyo, the world may cancel me, but I know that you have called me. Amen? Kahit ano pang mangyari, Lord, sige Lord, lalaban ako para sa iyo. Kahit i-cancel pa ako ng buong mundo. Amen ba? Yung may paninindigan na ganyan, ini-invite kong tumayo. At panalangin natin ang awiting ito, na Lord, alam po namin, nangyari na wala na kaming magagawa sa nakaraan. Pero Lord, right now, right here, can you meet us again, Lord? Samahan niyo nga kami, Panginoon, para alam namin kung yung mga laban namin sa buhay, dapat ba naming sugurin o dapat naming hintayin? Hintayin yung nakatakdang panahon mo. Brothers and sisters, alam niyo yung good news sa Ramoth Gilead? Nabawi po yun ng mga Israel. Hindi nga sa panahon ni Ahab, kasi hindi yun yung perfect time ng Panginoon. Pero kapag ang katagumpayan nagmumula sa Panginoon, alam mong mananalo ka dahil ang Diyos natin hindi natatalo. Amen? Hindi man ngayon yung panalo mo, panghawakan mo, na sa huli, ipapanalo ka ng Panginoon. Hallelujah. Tapos na yun, nakaraan na yun. Ngayon, Lord, right here, right now, pangako mo, nasasamahan mo ako, Lord God. Yes, oh Lord.
panindigan. Sa mundo ngayon na puno ng cancel culture, O Lord God. Mahirap tumayo, Lord God. Pero Panginoon, ang dalangin ng bawat isa, O Lord God, i-meet nyo kami, O Lord God, and give us strength, O Lord. Ikaw magbigay kalakasan sa amin, Panginoon. Hallelujah. Let your love rise above everything. Hallelujah. Like the sun shaping a shadow. Hallelujah. This is our prayer, Lord God, na yung pagmamahal mo, Lord God, Witness your glory. mag-umapaw sa buhay ng bawat isa, O Lord God, para mapagtagumpayan lahat ng katakutan, O Lord God, lahat ng kahiyan, O Lord God, Unless
everyone, O Lord God. Panginoon, nakikita niyo po ang puso ng bawat isa. Nais lamang po namin, Panginoon, na papasaya ka. Nais lang namin, O Lord God, na ikaw ang makita sa buhay namin. Lord, thank you for reminding us that not for a minute we are forsaken. Even if we will stand for the truth and the world will cancel us, O Lord God. We will hold on to your promise that we are called and we are not forsaken. Thank you, Lord, that you are giving us strength to be bold, O Lord God, to stand for your word. Lord, thank you. Give us wisdom, O Lord God, that we can share your word, O Lord God, for correction, for rebuking, for encouraging, but always with love, O Lord God. Hold our mouths, our tongue, O Lord God, our heart, our mind, that whatever we do, O Lord God, we just do it for your glory, O Lord. It's about time, mga kapatid. Napakarami pa nang hindi nakakakilala sa Panginoon. Sabi nga, di ba dapat hindi lang tayo i-share natin yung katotohanan dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Pero alam natin, mahirap. Pero i-claim natin ngayon pa lang, right here, right now, the Lord is in this place. He is filling us with His love, that we can love everyone. Nasa sobrang pagmamahal, kakalimutan natin ang hiya, kakalimutan natin ang takot, maninindigan tayo para sa Panginoon. Hallelujah! And as we declare this again, that not for a minute we are forsaken, let us declare that the Lord is in His place. Not for a minute was forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. The Holy Spirit, God was awakened. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. The Holy Spirit, God was awakened. The Lord is in this place. The Lord is in this Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Panginoon, that you are here and you never forsake us, O Lord God. Thank you, Lord. Kahit isang minuto, hindi mo kami pinabayaan. Maraming salamat, Panginoon, sa dakila mong pagmamahal sa amin. Wala na kaming ibang magagawa kundi papurihan ka, dakilain ka, at ibigay sa iyo ang pinakamataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi